Samantala, maaaring maglabas na ng desisyon ng Sandigan Bayan 1st Division sa susunod na linggo ukol sa petisyon ni Senator Bong Revilla Jr. na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Sa susunod na linggo, maaari nang matapos ang pagdinig ng Sandigan Bayan 1st Division sa mosyon ni Senator Bong Revilla Jr. na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Kapag natapos na ang mga testimonya mula sa prosekusyon, ihahayag ng bawat panig ang kanilang mga argumento sa kaso at sa loob ng 4 na 8 oras ay magdedesisyon na ang korte kung papayagan si Senator Revilla na makapagpiyansa sa non-bailable offense katulad ng plunder. Ngunit bago magdesisyon ng korte, bibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng sariling testigo ang kampo ni Senator Revilla upang patunayan na hindi siya bahagi ng PDAP scam. Gayunpaman, sinabi ng abogado ni Revilla na hindi na ito kailangan. Sa amin lamang tingin mukhang wala silang naipresentang malakas na ebidensya laban kay Senator Revilla. Let us hope na tapos na yun by October 30 kasi napakatagal na pag nakukulong si Senator Revilla sa walang kalatoy-latoy na kaso ng inahain sa kanya. Kumbinsido naman ang prosekusyon na hindi papayagan ng korte na makapagpiyansa ang senador. With the testimony of the AMLAC, Attorney Von Santos, I think the burden has been shifted to them to explain. No? So we are eagerly awaiting their explanation. Kasi as of now, there's no justification for all of the deposits that were made. Sa pagtatapos naman ng testimonya ni Attorney Levon Santos na Anti-Money Laundering Council, isiniwalat ito na ginagamit bilang dummy corporation ni Revilla ang Nature Concepts Realty Development Corporation. Base sa kanilang investigasyon, walang transaksyon ang naturang kumpanya mula pa 2007. Ngunit nadedepositohan ito ng milyong-milyong pera sa bangko. Hindi pwede maging dami yun kasi pangalan mismo ni Congresswoman Lani Mercado ang nakalagay doon. At may mga transactions na nagawa doon ay legal naman at legitimate. Samantala, hinanapan naman ang abogado ni Attorney Richard Cambe, ang Chief of Staff ni Senator Revilla, ang AMLAC, na mga dokumento na magpapakitang may natanggap si Revilla o Cambe na pera mula sa JLN Corporation. Ang sagot ng prosekusyon, Naturally, there would be no bank documents. No? But remember also that there are witnesses who testified that they directly gave the money to Richard Cambe. sa susunod na pagdinig ay ipipresenta ng prosekusyon si Joey Narciso mula sa National Bureau of Investigation at tetestigo ito sa isinagawa niyang forensic examination sa hard drive ni PDAP scam whistleblower Ben Hurluy. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.